Madriaga na staff ni Congressman Roldo Boles. Buti na lang, nandyan ho si Mama Malutikia na nagsasabi ho ay ito'y gawa-gawa lamang ho mga kabalitaan. Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't. Guys, Leo. Ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot. Okay na. Siya naman, pero you create trouble there for... It's high time na talagang matuldukan na ito, dadaling ko talaga sa Korte Suprema. Sinama pa, tigas naman ang ulo. Bakit naman sinama pa itong unprogram appropriation? Kung wala to, di tapos na, wala nang problema. Di dapat isama ito. Dapat inilalagay ito sa program appropriations. Tatanggalin nila yung hindi gano'ng importante, ipapasok nila yan sa program appropriations. Palusot lang. Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. Welcome back mga kabitaan, nagbabalik naman ho tayo para maglahadan po ng mga makatotohanan, komprehensibo at totoong balitaan ho dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Mga balita na nakalap po sa loob ng 24 oras, dito lamang ho yan sa mundo ng social media. Sa mga bagong salta sa YouTube, huwag kalimutan subscribe na ho at pindutin ang notification bell. And then sa YouTube pa rin ho tayo, meron hong 74% dating nasilip po na nanonood pero hindi ho sila subscribers. Baka isa ho kayo niyan. Huwag kalimutan po, pindutin nyo na ang subscribe button. And then sa Facebook ko, follow, like, and share mga kabataan. Kung gusto nyo po mapanood itong video natin sa mga kababayan natin abroad at sa buong kapuluan mga kabitaan, ang gagawin nyo lang po, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. And then i-share nyo po mga kabitaan para malaman talaga ng karamihan kung ano pa po mga kaganapan sa ating lipunan. Sa mga oras na ito, ipag-uusapan nun natin itong unprogrammed funds mga kabitaan na ngayon ay nakapasok pa rin ho sa 2026 budget mga kabitaan. Itong si Bungit, hindi na ho nadala mga kabitaan na yung 2025 budget ay isang o diniklara ayon pa ng Supreme Court ay isang unconstitutional mga kabalitaan. Sa puntong ito, nilagdaan niya pa rin kahit meron pa pong unprogrammed funds na napasama sa 2026 budget. Ano bang ibig sabihin ho nito? Ang dami ho pa rin mga questionabling isinama dyan sa 2026 budget. Iba talaga mga kabalitan, ano? Pag ikaw ay sanay sa carry 1, talagang susunod ho ang carry 2 mga kabalitan. Para lumupo na naman ho yung kanilang mga bulsa. Mamaya, papakinggan natin itong si Congressman Erice at itong si VP Sara Duterte. Itong nakita nyo pong pagmumukha nitong si Awaw Castro Sintunado mga kabalitan. Iba-iba ho yung tono yung kanyang pananalita ho rito. Makikita at maririnig, mapapanood natin maya-maya yung kanyang katangahan at kabangagan mga kabalitaan. Dahil yung kanyang mga sagot sa mga tanong ho dito ni Eden Santos, parang grade 1 section 11 mga kabitaan. Parang walang kaalam-alam sa batas na tinuring pa naman tong isang abogadang walang kaso mga kabalitaan. Dito muna tayo kay Madriaga. Nagsalita na ho rito si Professor Malutikia. Dahil kung matatandaan nyo po, itong si Madriaga, bukang bibig niya pong sinasabi na matagal niya ng kakilala at katrabaho itong si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. Well, in fact, ayon pa niya rito na siya ay pinuntahan daw sa BJMP sa Taguig, Bikutan, if I'm not mistaken. Nung nalaman ho ito ni Inday Sara Duterte, kanyang pinabulaanan mga kabitaan na, oy, teka lang, grabe naman. Sobra-sobra na yung kwento mo, Chong. Kasi bangag ka na rin ng among nagpapasahod sa'yo kahit nasa kulungan ka. O, ba't mo naman nasabi, Boss Dan, Kuya Dan? Ikaw ba naman, dalitan ka o bibigyan ka ng ganitong malaking halaga ni Laila Dilimaw mga kabalitaan? Siyempre, sasabihin mo, Boss Dan, ba't mo naman may ebidensya ka ba? Ba't mo sinasabi yan? Markado na ho itong si Laila Dilimaw mga kabitan. Ano bang sabi dito ni Attorney Jude Sabio? Na sila ho ang may pakana lahat ng Bicoy scandal. Sino nagbabayad? Si Trillanes. Sino gumagawa ng script o yung script writer ho nila? Itong si Laila Dilimaw. Yung pagbisita dito ni Laila Dilimaw kay Madriaga, ano bang ibig sabihin ho nun?
Don't tell me nagbeso-beso lang ho yung dalawa, mga kabalitaan. Siyempre, may mga instruction na ho yung sinasabi doon. May mga iniiwan na yung salita at pinapabasa na ho dito yung initial na kuno affidavit. Para hindi ho sila magkakamali. Bakit nagkaroon ho ng affidavit itong si Madriaga laban kay Inday Sara Duterte na ito ay nakakulong man ito, mga kabitan, nasa pitan? Siyempre, ginawa ho yan. Kumbaga, lutong Macau na ho yan. Nakahain na ho yan at ito'y kakainin niya lang ni Madriaga. Anong sabi ni Inday Sara Duterte? Never ho niyang nakilala itong taong to. Marahil nakasama pero hindi ganun ka-close, mga kabitan, sa dami-rami pa namang mga sumasama kay Inday Sara Duterte nung panahon na ito ay hindi pa tumakbo ng pagka-vice presidente. At ayon pa dito ni Madriaga na siya daw may koneksyon kay Roylo Goles, mga kabitan. Roylo ba yun? Roylo o basta si Mr. Goles. At ito po, nagsalita na ho dito, Publicos Asia Incorporated CEO na si Professor o si Prof. Malutikia. Dito natin na mapapatunayan kung gaano ho talaga kakapal ang pagmumukha nitong si Madriaga at napakaubod ng kasinungalingan. Dahil siya daw ay may koneksyon kay kumbaga, ewan ko lang kung nagtrabaho ba kay Goles dati. Pero dito natin malalaman na nagsisinungaling dito si Madriaga. Dahil ito pala hong si Professor Malutikia ay dati rin palang empleyado ni Roylo Goles. At ano bang sabi niya dito, mga kabitan, na wala kaming nakilalang Madriaga sa panahon ni Roylo Goles, mga kabalitaan. Ito, pakinggan na lang muna natin itong si Malutikia, mga kabalitaan. Ang nakakatawa doon, pagiging magkasabay daw sila sa College of Law, na noon hong panahon na sinabi niya sa affidavit niya, bata pa lang ho si now Vice President Inday Sara, no? So, maraming panlilin lang yung ginawang affidavit. Ang mahalaga ho nun, personal knowledge ko, wala ho Madriaga na staff ni Congressman Roylo Goles. Alam ko po yun kasi ako po yung chief of staff ni Congressman Roylo Goles at nagtanong ako sa mga kasamahan ko pati doon sa security team ni Congressman Goles. Wala naman ho kami natatanda ang ganung pangalan. Di ba? Buti na lang nandyan ho si Mama Malutikia na nagsasabi ho at nagpapatunay na yung kanyang mga sinasabi ho dito at gamit yung pangalan ni Roylo Goles, tama pala yung pagbigkas ko sa pangalang Roylo Goles, ay ito'y gawa-gawa lamang ho, mga kabalitaan. Siyempre, yun ang gagamitin nila. Parang wala na yata. Patay na ba yung si Goles, mga kabalitaan? Sino hindi na makapagsalita yun? Sasabihin niya ni Laila de Limaw, gamitin mo na lang si Goles. Anyway, wala makapagsasalita nun kasi tigok na rin yun. Di ba? Kung natigok kasi hindi ako updated kay Roylo Goles, mga kabalitaan. Ganon kasama at kadimonyo ho itong mga grupo ni Bungit, mga kabalitaan. Now, speaking of Bungit, mga kabalitaan, dahil itong si Eden Santos, nagtanong ho dito kay Au Payaso Sintunado, mga kabalitaan, kung ano bang masasabi dito ni Boy Singhot dahil napipintong pagsampa ho ng kaso. Naku po, napakalapit na, isang buwan na lang ho. At magsasampa na ng kaso itong mga kawatang makakaliwa, mga kabalitaan. Tinanong ho dito si Payaso Au Sintunado na anong masasabi dito kay Boy Singhot sa kasong ito. Dahil nanawagan noong nakarang taon na kailangan magkaisa na daw. Pero yung sagot dito ni Au Payaso Sintunado, napakalayo ho sa bituka niya. Kumbaga, mali-mali ho. Wala ho sa hulog, kumbaga sa kanta pa, sa musika, wala sa tono, mga kabalitaan. Kaya ito ay binansagan ho nating Payaso Au Sintunado, mga kabalitaan. Pakinggan natin dito si Eden Santos at pakinggan ho natin yung katangahan at kabubuhan itong Sintunadong Au Payaso, mga kabalitaan. Yusek, good afternoon po. May impeachment complaint po na i-refile ng mga complainant at willing po yung Makabayan Black sa Kamara na i-endorse ito. Ano po ang reaction dito ng Pangulo since bago matapos ang taon ay nananawagan siya ng muli ng pagkakaisa para sa pag-unlad ng ating bansa. Ito po ba ay sa tingin ninyo makakatulong para dun sa hangarin ng administrasyon na
unity at prosperity. Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Alright, so magkomento tayo dito mga kabalitaan. Kaya po natin nasabing sintunado at tanga ho itong sumagot itong si Au Payaso Castro Au Payaso Sintunado mga kabalitaan. Kung matatandaan nyo po, sa panahon ni Leni Robredo, siya po ay sasampahan na sana ng kaso o i-impeach kumbaga. Hindi natuloy ho yun mga kabalitaan dahil nga po anong sabi ni Tatay Digong Duterte? Minanduhan niya po yung kanyang mga kongresista, yung kanyang mga congressman na wag ituloy ang pag-impeach kay Leni Robredo dahil kauupo lang ho nito at hindi ho prioridad ni Tatay Digong Duterte. So ang nangyari, hindi ho natuloy ang pag-file ng impeachment laban kay Leni Robredo. Sa tanong, sasagot pa lang ho dito ni Au Castro, hindi daw saklaw. Wala na daw pakialam si Bonget, si Boy Singho, si Boy Lutang mga kabaitaan sa gagawing pag-file ng impeachment dyan sa Kamara laban kay Sara Duterte. So isang katangahan ho itong sagot ni Au Payaso Sintunado mga kabalitaan. O baka pinangunahan niya lang ho itong si Bunget para ho pang-iinis lang ho sa kampo ng mga Duterte. Pero still mali pa rin ho yung sagot ho nito. May karapatan at kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na pagsabihan ang mga congressman na mga kawatan na may pasimuno ho sa pagsampa ng kaso or impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Hindi maaring hindi po niya pwedeng pagsabihan. Ba't nagawa ho ito ni Tatay Digong Duterte sa kanyang panahon? Pero wala po ba siyang power na kausapin yung sa Kamara para naman maiwasan na yung kagaya ng nangyari since parang yung impeachment against VP Sara last year, 2025, it's a failure impeachment. Failure impeachment. On our part, we cannot say that it's a failure impeachment. There's still an ongoing pending case before the Supreme Court. Well, anyway, muli sasabihin natin, ano man ang mangyari po tungkol sa impeachment, yan naman po ay nasa jurisdiction po ng Kongreso at ang kung sino man po ang magsasapa ng kaso na yan ay hindi po makikialam ang Pangulo. At muli, ulit-ulitin natin. Okay, so sabi niya hindi daw talaga mangingialam ang Pangulo. Nasabi ko na po, talagang hindi niya ho ito papakialaman at inahayaan niya po itong mga tunggulisistang ito magsampa dahil siya po ang makabenepisyo nito mga kabalitaan. So hindi na natin yan, hindi na tayo magtataka ho basta pag si Au Castro na ho ang magsasalita, talagang sintunado ho yung resulta ho nito mga kabaitaan. Sasabihin niya na walang kapangyarihan itong si Bonget, si Boy Singhot. Ano naman ho itong ginawa dito ni Tatay Digong Duterte sa panahon ni Leni Robredo na isang salita lang panawagan ni Tatay Digong Duterte hanggang natapos ng termino ni Leni Robredo ay wala ho talagang nangyaring pagsampa ng impeachment laban ho sa Vice Presidente mga kabalitaan. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basihan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, you know, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirain bayan? Okay, ako, malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero yung, you create trouble there for ayaw yung military kasi ayaw nila
hindi naman tamad, pero bakit mo dagdagan yung problema nila? Pati police. Who will keep order in this country, kundi sila. Ngayon magsabi lang, hindi lang natin na magsabi lang, mga to gusto ng gulo. Gusto talaga ng basagan ng ulo. Maganda na nga ang buhay kakatapos lang ng eleksyon. You know, this is a democracy. Leaders are elected. If there are to be a son of a it's still the people's choice. Remember that. Sure, sorry, i-follow up. So wala kayong nakikitang mali dun sa ginawa niya, sir, na nagbigay siya ng video dun sa UN Commission on Narcotics and said na may palit ulo? Ma'am, I cannot out of the country for 4 days. I have not been abreast with the... Alam mo, hindi ako nakabasa ng newspaper, yung mga column, hindi ko nakabasa. Yun lang, yung news talaga. But wala akong nahawak ng newspaper. Ganun agad, balita. Diba? So ibig sabihin, itong si Bungit, itong si Aw Payaso, ang Kongreso ay talagang panggugulo lang ho ito mga kabaitaan. Anong sabi ni Tatay Digong dito? Huwag nyo nang guluhin, huwag na kayong manggulo. Tatapos lang ng eleksyon, ang ganda na ng pamumuhay natin, tapos gaganunin yung tao. Halal ho yan ng taong bayan. Pinili ho yan. Sa prinsipyong iyan mga kabaitaan, yan po ang hindi makakalimutan ng taong bayan. Ang daming mga ginagawa ho sa panahon ni Tatay Digong Duterte na hindi ho talaga makakalimutan ng taong bayan mga kabaitaan. Yung pagpahaba ho ng validity ng passport ho natin, ng driver's license, diba? Marami pa pong ibang mga kabaitaan. Yung transportasyon, yung mga tulay ho natin. Tapos sinasabi ho ng mga bangag at tanso vlogger na corrupt daw itong si Tatay Digong Duterte. May corruption ba sa panahon ni Tatay Digong Duterte? Kung makikita nyo po kung anong estado meron tayo, malas lang dahil dumating ho yung pandemya. Pero nakaraos ho tayo sa pamamagitan ho ng tulong ni Tatay Digong Duterte. Yung 100 million pesos buwan-buwan dyan sa General Hospital, ay kung hindi ako nagkamali, nagawa ba yan ni Bungit mga kabalitaan? Yung pagpapatayo ho ng Presidential Anti-Corrupt Commission mga kabalitaan, nasaan na ho ngayon yan? Wala na ho. Kaya kanya-kanya na ho silang pagnanakaw, kanya-kanya na ho silang diskarte para kumalimbat ng pera, para makakuha ng kickbacks or commission mga kabitaan sa mga proyekto, lalo na itong unprogrammed funds nila na sigurado ho, yung iba pinagbabawal na ganito, huwag ipasok sa AEA, sa AKAP at kung ano-ano pa, ayun nilagay ho sa unprogrammed funds para ang bilis at ang dali lang ho nilang makakulimbat mga kabitaan ng pundo ng ating bansa. At ito naman ho yung pinaglalaban ho nila na sana wala ng unprogrammed funds sa 2026 budget mga kabitaan. Pero anyari, andyan pa rin ho. Kaya nagka-leche-leche ho yung 2026 budget. Pero anong ginawa ni Bungit? Pinirmahan pa rin niya. Hindi na nadala mga kabalitaan. Hindi na siya nadala na yung 2025 ay dineklarang unconstitutional mga kabitaan na budget, pinaka-corrupt na budget sa buong history ng ating bansa ayon pa sa mga eksperto. Ngayon, baka may madiskubre naman itong si Erice dito, baka ito na naman the most corrupt budget or the most inutil na budget mga kabalitaan sa 2026. Nakakahiya ho. Sabi ko nga sa inyo, pag sanay na ho sila sa carry 1, meron na ho yung carry 2. Kasi nga, mangangati ho yung kanilang mga kamay, daliri, kung hindi ho sila makakahimaso ng bundle-bundle na pera mula ho sa kaba ng ating gobyerno. Hindi pa ba sapat po yun? According to Article 7, Section 22 of the Constitution, hindi na pwede yung merong budget of expenditures na walang definite source of financing. So whether it's 1 peso or 100 billion, it's still unconstitutional. At may pronouncement mismo sa isang decision si Justice Hernando dun sa PhilHealth decision that all forms of unprogrammed appropriations unconstitutional. So, it's high time na talagang matuldukan na ito, kaya dadaling ko talaga sa Korte Suprema. And Representative Laila De Lima
expressed that she wants to join me in filing a petition before the Supreme Court. When will you be doing this? Well, we're just we're finalizing the petition kasi kanina lang naman na publish yung mga approved yung mga pinirmahan ng Pangulo na kasama sa unprogrammed funds. You pointed out something very clear also in your recent interview. You said that if these are for foreign assisted projects, then they should be programmed. Bakit nakalagay Yes. sa unprogrammed? Bakit po naging ganun? Iyan kaya nga, in the 2024 and 2025 GAA, inalis nila yung sa program appropriations yung 399 billion pesos for yung equity sa mga foreign assisted projects. Ano nangyari? Nilagay nila sa unprogrammed funds, hindi na bayaran. Ang nangyari, na-delay yung subway by 4 years. Na naman nila sa unprogrammed appropriation, yung pondo para sa equity. Pati yung sa teachers, gratuity, pati yung mga share ng local government sa national taxes, nilagay sa unprogrammed. Yeah. So, but you have Senate President Tito Soto and Senator Lacson who wanted transparency and who wanted to go through this budget through a fine-tooth comb, now praising this budget. Well, I would say, sabi ko nga, yung 2026 budget, yan yung pinakamatinong budget compared to dun sa tatlong taon, 2023, 2024, at 2025 na napaka-corrupt na budget. Ito yung pinakamatino dahil may malakas tayong minority sa House at sa Senate na posisyon namin to. Pero hindi pa rin masasabi na walang nakalusok. Pero mas madali na dahil kakaunti lang, may oversight committee naman ng Kongreso at mas madali itong ma-monitor sa implementation. Pero bakit sinama pa? Ang tigas naman ng ulo. Bakit naman sinama pa itong unprogrammed appropriation? Eh kung wala to, di tapos na, wala nang problema. Okay, so Congressman Erisa, just to be clear, no, ang gusto ninyo is mawala na talagang any form of unprogrammed appropriation. But don't you believe that we need some sort of flexibility, kumbaga? Or do you think... No. Go ahead. No, kasi lalo ngayon, super majority. Anytime they can propose a supplemental budget. Nagawa na yan noong panahon ni President Aquino na kailangan, so nag-supplemental budget. Hindi naman problema yung approval. Mas maganda nga yun para makikita may definite source of financing yung mga appropriations. But Congressman, aside from the 92.5 billion pesos vetoed by President Bongbong Marcos, in your opinion, meron pa bang ibang dapat vinito si PBBM? Kasi kung titingnan po natin, itong 92 billion, hindi naman talaga siya kasama dun sa 6.793 trillion budget. And there's still a huge chunk na maaaring susceptible pa rin po sa korupsyon. Kaya nga, hindi dapat isama ito. Dapat inilalagay ito sa program appropriations. Kaso pinapasukan nila na napakaraming proyekto na hindi naman gaanong mahalaga. Mahalaga yung equity sa mga foreign assisted. Ba't hindi nilalagay yun sa program appropriations? Ba't pinipilit nila ilagay ito sa unprogrammed appropriations? Well, ang sabi nga ni Executive Secretary Ralph Recto, no, hindi daw kasi umabot doon sa timeline. In that case, would your original suggestion of hindi supplemental budget na lang natin? Hindi, yung timeline napakadali nun. Tatanggalin nila yung hindi gano'ng importante, ipapasok nila yan sa program appropriations. Palusot lang yun. Ano ba sa tingin nyo yung hindi gaanong kaimportante? Maraming makikita sa budget na mas importante yung equity to foreign assisted projects. Gaya ng mas importante yung transportation, importante yung sa defense, di ba? Bakit hindi nilagay ito sa program appropriation? Tanggalin na lang yung ibang roads. Di ba? Tanggalin yung ibang ayuda. Yun nga eh. Actually, if you look at kung ano yung vinito ni President Marcos, no, a lot of them are support to industry development, no, yung automotive industry natin, etc. Bukod pa doon sa mga personnel, no, their insurance. Pati yung share sa mandatory share sa mga local government units.
Ano yun? Mandatory yun. Share nila yun sa national taxes. May batas na kailangan ibigay ng gobyerno. Tapos ilalagay mo sa unprogrammed funds. Ngayon, binito pa, di wala na. Susubain na nila yung mga local governments. Will that be part of your petition in the Supreme Court or maybe a separate petition, Congressman? That will be kasi nga, sinasabi ko, dapat alisin na yung unprogrammed appropriations para lahat ng mga importante dun lang sa program appropriation. Okay. Now, shifting to another... Alright, kung gusto niyo pong mapanood mga kabataan abong kwentong ito, bisita lang kayo sa One News PH mga kabaitaan. Speaking of foreign assisted program, yun po ang malaking problema ho natin dyan mga kabaitaan. Mas lalong lulubo yung utang ho natin dahil yung mga foreign countries ho, nagbibigay ho sila ng allotment o kumbaga budget sa isang proyekto para ho dito sa ating bansa at kailangan magkaroon ho tayo ng counterpart ho dito. Ang problema nga lang, hindi ho nila ito binigyan ng pansin. Yung budget sana papunta doon sa foreign assisted program na counterpart ho natin, ang ginagawa ho nila, nilalagay ho nila sa unprogrammed funds mga kabalitaan na which is itong unprogrammed funds, maaring kasangkapan ho ito sa korupsyon. At alam nyo po, itong foreign assisted program, yung budget na binibigay para sa infrastruktura at kung ano-ano pa, meron ho itong kaakibat na malaking porsyentong babayaran ho natin. So kung hindi ho ito magagamit mga kabaitaan, malaki ho yung mababayarang porsyento natin, kumbaga interest. Hindi ho nila ito binibigyang pansin dahil wala nga silang intensyon. Hindi nila priority mga kabaitaan yung pagpapaganda ho ng ating ekonomiya. Itong foreign assisted program, malaki sanang bagay ito. Ito ay nakakagaan ho sana sa ating bansa. Kung talagang tutukan ho nila ito, magkakaroon sila ng counterpart para mga kabaitaan, gagaan na ho yung ating ekonomiya. Kaya marami hong kumbaga tinalikuran na ho tayo ng South Korea, yung pagpapahiram sana ng ilang milyon ba yun mga kabalitaan. Tingnan nyo, lagapak yung ating tourism mga kapitan dahil yung mukha ho sa parang covered magazine yata ho nila sa kanilang promotion, nandun yung mukha ho ni yung anak ni Gwendolyn Garcia mga kapitan. Wala, kulila to tayo sa turismo. Sino pa bang magbibigay ng mga foreign countries ng tulong ho financially para madagdagan yung ating budget sa pagpapalawak, pagpapaganda ng ating ekonomiya, infrastruktura, pang-agrikultura, sa turismo mga kapitan, hindi nga nila prioridad ho ito. Yung prioridad ho nila, makakuha lang ng pondo at yung pondong yan, ilalagay lang ho yan, ilalagak sa unprogrammed funds at kung anong gusto nilang gawin sa pondong iyon, maaari ho nilang makuha agad-agad. So hindi na ho yan maliquidate, hindi na ho yan magkaroon ng resibo kasi nga unprogrammed Pwedeng gamitin yan maski saan-saan ng kahit anong proyekto. Kahit sabihin ko may proyekto ako doon, pwede kukunin dyan sa unprogrammed. So maaaring maibulsa ho yung perang yan mga kapitan. Yun po ang maling ginawa ho dito ng administrasyong ito na ipinasok pa rin ho nila sa 2026 budget mga kabalitaan. So wala ho tayong patutunguhan ho rito. Kabangagan pa rin ho ang umiiral sa nangulo ng ating bansa mga kabalitaan. Wala pa rin ho tayong tamang direksyon. Tama ho sinabi dito ni Igay Irise na kung hindi na nila ito ipinasok ang unprogrammed funds, wala na ho sana talagang chichibureche. Maraming salamat po at kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan po sa Facebook, follow, like, and share. At sa YouTube, subscribe and then pindutin ang notification bell. Sa mga bagong salta, huwag kalimutan, 74% yung mga nanonood, napakadami ho. Pero hindi pa ho sila subscribers. Baka isa ka sa 74% na yan. Kaya check nyo na po ang inyong account o inyong bahay. Kung nakafollow na ho kayo sa ating Munting Bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Bago tayo magpapaalam sa inyo mga kabitaan, tandaan nyo po, kapag ang tao po ay naapi sa kauli-ulihan, siya po ay magwawagi dahil sa kanyang katapatan at patuloy na pakipaglaban para sa katotohanan at para ho sa kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Mwah. Peace out.